Umaga po sa ating lahat. Tunay nga po na katotohanan po ng inawit natin kanina ay may kapangyarihan po sa banal na dugo ng ating Panginoong Yesus. At sa umaga pong ito ay madugo po ang ating pong pag-uusapan. Tayo po ay nagpapasalamat sa pribileyo na tayo po ay makapanambahan sa umaga pong ito. At sa oras pong ito, inaanyayahan ko po na sumaglit po tayong yumuko at tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, minsan pa maraming pong salamat sa kalayaan na inyo pong ibinibigay sa amin upang kami po ay makalapit sa inyo at makapanambahan sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin, Panginoon, na ang inyong pong presensya ang siyang patuloy na kumilos sa aming pong kalagitnaan. Nihiling po namin ang inyong pong banal na Espiritu ang siyang patuloy na manguna sa amin. At nawa, Panginoon, ibukas po ninyo ang espiritual na mga mata at puso ng mga makakapakinig upang ang inyong pong salita ay aming pong tanggapin ng may buong katotohanan at pagsunod, Panginoon. Salamat po muli ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa umaga pong ito ay ating pong ipagpapatuloy yung ating pong pag-aaral po sa Book of John. Ako po ay naatasan po na sumunod po dun sa ating pong pag-aaral na supposed to be ako po ay pangatlo. Pero dahil nga po ang ating pong Pastor Boying ay umuwi, ay ako po ang sumalang na, At nagpapasalamat tayo sa pribileyo na ibinibigay ng Panginoon. At alam po natin na ang Panginoon ang siyang patuloy po na maluwalhati sa umaga pong ito. Ang ating pong pag-aaral po ay ang pagpapatuloy po ng Book of John at ang nasimulan po ng ating pong pastor last week ay ang patungkol po sa salita. At sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa the Lamb of God, ang kordero ng Diyos, At ito po ay ang ating pong teksto ay ating pong kukunin po dun sa John chapter 1 verse 29, Sabi ni John, "The next day John saw Jesus coming toward him and said, 'Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world.'" Sabi ni John the Baptist, "Look, tingnan natin ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng sala ng buong sanlibutan." Take note, sala ng sanlibutan, Sabihin, buo yan, para po sa lahat, At napakaganda po ng mensahe po na ating mong matutunghayan sa umaga pong ito dahil ito po ay patungkol po sa pagbibigay po ng sakripisyo po ng banal na dugo ng ating Panginoong Yesus. Sino po sa inyo rito ang madalas po na nagbibigay po ng ng dugo, blood donations? May kasabihan po tayo, give blood, save lives, Pag tayo daw po ay nagbigay o nag-donate ng ating pong dugo, ay tayo po ay nakapagbibigay ng dugtong, ng buhay po sa ating kapwa, So kadalasan po yan, yan po yung ating pong panawagan, especially dun sa mga ating pong mga government, dahil po alam po natin na marami po ang nangangailangan po ng dugo, At kung tayo po ay isa po rito, sa mga nag-donate, ay meron po tayong mga preparasyon kung paano natin ibinibigay yung ating pong dugo, Siyempre, hindi naman po maiiwasan yan palagi, May merienda ba? Sabay gano'n, Pero kalimitan, kahit saan po tayo, ay talagang meron pong mga nangangailangan po ng dugo, Katulad po ito sa mga emergency situations, Especially doon po sa mga blood patients po na nangangailangan po ng dugo during their major surgeries, At kalimitan din po, ito rin po yung mga pangangailangan po ng mga nanay na kung sila po ay nagbibigay po ng panganganak po, At alam po natin na marami pong preparasyon kung paano po tayo maaari pong mag-donate po ng dugo, Siyempre, unang-una, kailangan healthy yung isang tao, malinis yung dugo, Sabihin na may preparation, Sabihin maayos ang timbang. So lahat alam po ng mga natin yan, mga nasa medical natin, medical field po natin, Walang maintenance. Kalimitan yun po yun, At isa po sa ikinagagalak po ng tao po na nagdo-donate po ng dugo, na nare-realize niya na sa kanya pong pagbibigay ng kanya pong dugo,
napaka-importante nito, no? Siya po ay nakapagbibigay ng katuwahan o kasiyahan doon po sa mga tao. Hindi man po niya kilala, no? Kasi alam po natin sa panahon po na ito, di ba? Usually, tayo pa ay tumatakbo saan? Sa blood bank, no? At kapag bumili kayo, pumunta kayo sa blood bank, hindi po siya, libre, no? Dati libre, pero ngayon may bayad na, no? Yung procedure yung binabayaran, no? So yun yung kalakip ng ating pong proseso kung tayo po ay magdo-donate po ng dugo, no? Kaya po napaka-importante po ng dugo, no? Para po sa bawat isa po sa atin, no? At sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan po ay ang ating pong Passover Lamb, no? Na kung saan ay makikita po natin kung ano ba ang ginawa ni Kristo sa atin, mga tao na mga makasalanan. And as we lay the foundation, no, dun sa ating pong discussion sa umaga pong ito, ating pong makikita po yung ating pong text sa umaga pong ito, no. Pupunta po tayo sa Old Testament, no. So specifically sa Exodus chapter 12, no. Kung dala niyo po ang inyo po mga Biblia, ay makikita niyo po yan sa Exodus chapter 12, no. So ito po ay makikita po natin sa verses 21 to 24, no. So ito po ay yung preparation na kung saan na makikita po natin dito sa nangyari po dito, no, na ang paraon na kung saan ay nagmamatigas na palayain po ang bayan ng Israelita, no, sa kamay po niya, no, at ay sinabihan si Moses, no, na papuntahin niya yung mga elders ng Israel, no? Sabi niya, pick out and take lambs for yourselves according to your families and kill the Passover lamb, no? And you shall take a bunch of hyssop, dip into the blood that is in basin. Kasi ito po yung panghuli po na salot na ibibigay po ng Diyos sa buong Ehipto. Ito po yung pagkamatay ng una pong yung mga panganay, the firstborn, no? Ito man po yung sa tao, ito man po ay sa hayop. Kaya ang preparation po nito ay napaka-importante po sa mga Israelites, no? So kinakailangan po nila ng Passover lamb, no? Ito po yung deliver po nila upang kapag dumating po yung anghel po ng kamatayan, pag nakita po doon po sa kanila pong mga tahanan, no, specifically the doorpost, na mayroon pong bahid po ng dugo sa magkabilaan, sila po ay lalampasan. Hindi ho mamamatay yung firstborn dun sa mga tahanan po na yun, no? Kaya napakalaki po, no? At sabihin natin na mahirap po yung preparation po na ginagawa po nila, no? Sabi po rito, for the Lord will pass through to strike the Egyptians, and when He sees the blood on the lintel and on the doorpost, the Lord will pass over the door and not allow the destroyer to come into your houses to strike you, no? And you shall observe this thing as an ordinance for you and your sons forever, no? Kung papansinin po natin, meron po yung theological or the symbol, no, sa doorpost kung saan inilagay po sa magkabila, no? At doon po sa taas, which is yan po yung cross of Christ, no? So sa umaga pong ito, i-define po muna natin yung mga ilang salita, no? Upang tayo po ay makapagtuloy-tuloy po sa ating pong discussion. Alam niyo po sa Israel, no, meron pong mga different sacrifices, no. Ito po yung burnt offering, meron din po silang meal offering, no. Andiyan po yung peace offering, sin offering, and the trespass offering, no. So marami po silang pag-aalay, no, ginagawa pong pagkasakripisyo upang yung kasalanan po nila, no, ay mapatawad, no, ng Diyos. At ito po ay ginagawa ng ng high priest, no. The lamb takes away the sin of the world. This is a universal atonement, no? So bisin pangkalahatan po ito, yung coverings po ng pagkamatay ng ating pong Panginoon. At ito rin po ay itinutukoy po, no, sa the lamb of Isaac, no, na matagpuan po natin sa Genesis 22 verse 8. No, kung babalikan po natin yung kwento po na yan, no, inutusan po ng Diyos, no, si Abraham na ialay po niya si yung kanya po nag-iisang anak na si Isaac, no? At makikita po natin dyan sa pangyayari po niya, no, dala-dala na po ni Abraham lahat yung pag-aalay po niya. Tinanong po siya ni Isaac, nasaan daw yung iaalay, no? So ang sinabi ni Abraham sa kanya, the Lord will provide, no?
siya ang magkakalob ng pang-alay natin, no? So makikita din po natin diyan yung as the suffering servant, which is Isaiah 53 verse 7, no? Kaya babalikan po natin yung Old Testament para at least makita po natin mamaya kung ano po ba yung pagpapatuloy po, no, na ginawa ng Panginoon pagdating po sa ating pong kapanahunan, no? So, hinihiling ko lamang po na tayo po ay wag matutulog, no? Tayo po ay gagalaw-galaw dyan. At kung makita-kita po ninyo na medyo inaantok po, medyo sagiin po niyo siya, no? Dahil ako po ay wala pa akong tulog na maayos. At ako po ay papasalamat sa biyaya ng Panginoon as we prepare this message, no? Ay talaga pong iisa-isahin po natin, no? So, dito po sa the Lamb of God, no? Ito pong kordero ng Diyos, no? So, ang pangangailangan po ng isa pong alay na kung saan ay kaaya-aya, no? Ito po ay hindi dapat higit sa isang taon, no? Wala po siyang defect, no? Malinis, no? Wala po siyang sakit. Lahat kailangan po perfect po yung ialay po na sacrifice dito, no? Specifically, ito po ay ang pag-alay po ng lamb, no? Pag sinabi po nating lamb, ito po yung anak ng tupa. Sabihin nyo sa inyong katabi, anak ng tupa. No? Hindi po yung magulang, no? Kasi daw yung magulang medyo, pag magmamagulang na, medyo makunat na yan eh. Kailangan yung anak, no? Yan yung freshness, no, ng tupa na yan, the lamb, no? Yung tupa. No, kaya ito po yung requirement po ng pag-aalay po upang maalis po ang mga kasalanan po ng mga tao. Ito po during the Old Testament period po, no? Kaya po, makikita po natin dito, sabi po sa Genesis 22 verse 8, no? Yung case ni Abraham tsaka ni Isaac, sabi ni Abraham, "My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering." So the two of them went together. Nagpatuloy po sila, no? At alam niyo po sa panahon po na ito, hindi ho natin maiaalis po yung mga sabihin natin na mga debate, no? Na kung saan ay nagkakaroon po ng mga pag-uusap po yung mga iba't iba pong mga grupo po nating mga Kristiyano, kung ang kaligtasan po ba, no, ay para po sa lahat or para lang po dun sa mga pinili, no? At marami pong mga pag-aaral po na yan, pero sa pagkita ko, no, sa pag-research ko po rito, mali lang po yung konteksto kung saan po pinapatunguhan, no? Dapat po maintindihan po natin kung ano ba ang ginawa ng Panginoong Yesus, no, nung siya po ay nag-alay ng buhay para po sa lahat, no? Para po sa lahat, no? Sa lahat po ito. Hindi po sa pinili lang, no? Pero may implication kasi yung pinili. Ito po yung mga ligtas na. Pero in-offer po ang kaligtasan para po sa lahat, no? So as we continue to this study, no, sa ating pong pag-aaral, no? So tingnan po natin yung iba pang mga definition po natin. Pag sinabi po nating atonement, no, ito po yung to cover or to make covering, no? Ito po yung pagtatakip, no? Ibig sabihin, kung tayo po ay mananagot doon sa pagkakasala, meron pong padrino, no? Meron pong sasalba po sa atin upang hindi po tayo ang maialay doon, no? O hindi po tayo mabigyan po ng sabihin natin ng verdict, no, upang tayo po ay mamatay, no, sa isa pong pagkakasala na hindi po natin o na atin pong nagawa. And the substitution, no? Ito po yung replacement o yung pagpapalit, no? Meron pong sabihin natin kapalit, no? Hindi dapat tayo. Sino ba yung kapalit, no? And the scapegoat, the person who is blamed for the wrongdoings, mistakes or faults of others, no? Ito po yung iba po, yung dumaranas nung kasalanan o nung parusa ng ating pong kasalanan. So tandaan po natin, saan po ba nagsimula ang lahat, no? First things first, saan po ba nagsimula ang lahat? Bakit nag-aalay ng sakripisyo? Bakit po kailangan pong meron pong dumanak ng dugo upang maligtas, upang maisalba ang lahat, no? Kung babalikan po natin ang aklat po ng Genesis, ito po ay patungkol po sa word na sin, the sin, no? Ano ba ang kasalanan? It is any lack of conformity, no? Yung pagkakatulad natin, no? Yung paris po natin, no, to the moral, no?
law of God, either in your action, in your attitudes, or your nature, no? Sa New Testament terms, ito po ay tinatawag po na amartia, no? To miss the mark. Romans 3:23. Lahat po tayo ay nagkasala at wala pong nakaabot sa kaharian ng ating Diyos, no? At kung meron pong kasalanan, meron pong parusa. No, meron pong parusa, no? The penalty for sin, no? Ang Biblia po ay nagtuturo po ng mga consequences, no? Sa pagkakasala po ng tao. Unang-una po, the alienation. Yan, the alienation o yung paglilipat sa iba from God. Ibig sabihin, kung dati tayo po ay kakampi ng Diyos, dahil nagkasala ang tao, tayo ay naging kaaway. Tayo po ay napalayo sa fellowship ng ating Panginoon. Unsaved man is lost. Luke 19:10, no? Man is under the wrath of God. John 3:36. Ano po yung pangalawa? Death, no? Theologically, the word death basically means separation. Tayo po ay napawalay. No? Tayo po ay napawalay sa banal ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng magsama ang tao at ang Diyos dahil ang Diyos ay banal. Tayo ay makasalanan. Tayo ay marumi. No? So pag sinabi po nating death, it pertains to physical death. No? Separation of the soul, spirit from the body. No? The spiritual death. No? And the eternal death. No? Yan po yung kamatayan na tinutukoy po natin. Ano po yung pangatlo? Ito po yung patungkol po sa impyerno, hell or the lake of fire. The Gehenna, no? Referring to a place of burning, the everlasting punishment. Ito po yung kailangan po nating malaman at makita dahil ito po ang parusa ng ating pong mga kasalanan. Mind you, ladies and gentlemen, hindi po madali ang naging kaso po natin, mga tao. Hindi po naging madali po yan. Kala ninyo madali? Kala natin madali ang mamuhay sa kasalanan? Hindi po. No, mamaya iisa-isahin po natin kung ano po ang ginawa ng ating Panginoong Yesus upang tayo po ay isalba o iligtas dito po sa mga kasalanan po na ito. Meron pong mga katanungan na maaari po nating tanungin, no? O naitanong niya na po siguro. Na minsan po di ko alam kung mahirap ba nating sagutin po ito, no? Sabi po dito, why must there be a penalty for sin? No? Why must there be a penalty for sin? No? Bakit ba kailangan may parusa pa ang kasalanan? No? Bakit kaya? No? Meron pong parusa ang kasalanan dahil ang Diyos ay banal. No? He is holy and just, no? Siya po ay pantay, siya po ay patas, no? Hindi po siya bias. Pag sinabi niya pong kasalanan po yan. Maliit man yan o malaki. His holiness demands, no, that sin separate all who are infected with it from God's holy presence, no? Sa Habakkuk 1:3. Kaya lahat po tayo, mga tao, ay nagkasala, no, sa ating Panginoon. His justice, kung kanya pong katarungan, demands that a violation of His law be paid for without partiality. No? Kailangan po, bigyan po ng pagbabayad. No? Ibig sabihin, kailangan po pantay na pagbabayad, patas po na pagbabayad dun po sa kasalanan na nagawa ng tao. No? Bakit naman kaya ang parusa ng kasalanan ay malala o mabagsik? No? Napakabigat ng parusa, no, ng kasalanan because God is holy and just, no? The severity of God's judgment, no, will match the severity of man's crime. No? Ibig sabihin, yung judgment ng Panginoon, no, ay katumbas po ng crime na kinumit po ng tao, no? Yun po yung kailangan po nating malaman. Man's sin is more hideous, kasuklam-suklam, more abominable, karimari-marim, and more extensive than our wicked and deceitful hearts allow us to believe. No? Ibig sabihin talagang ang ating pong buhay bilang mga taong makasalanan ay hindi po katanggap-tanggap sa ating Diyos. No? Kung titignan po natin, no, ang plano ng Panginoon sa atin ay napakaganda. No? Pero dahil po sa ating pong pagsuway, no,
yung ating pong kagustuhan na sumuway at gawin yung ating pong kagustuhan, yung ating pong mga plano sa buhay, no? Tayo po ay napawalay at napahiwalay sa ating Panginoon. God's standards are not our standards. Iba po ang standard ng Diyos sa atin. The way He sees things does not always match ours. From God's perspective, no? Every sin is seen as enormous, napakalaki at napakabigat, no? Ugly blot of darkness against the backdrop of His pure, brilliantly white holiness, no? Hindi po siya po pwedeng ipantapat, no, sa kaningningan at sa kanya pong kabanalan. No? Ang katotohanan, the judge of all the earth will do right. No? Tayo po ay i-judge, no? Tayo po ay i-judge. If there is no great penalty for sin, then there is no great need for salvation. Ulitin ko. If there is no great penalty for sin, no, then there is no great need for salvation. The extreme urgency for man to be saved is based on the reality of a holy God and an eternal judgment. No? Dahil ang Diyos ay banal at meron pong eternal na paghuhukom na darating. Yan po ay nakatakda sa ating mga tao. No? Tumpak po yan. No? Totoo po yan. No? So let us scrutinize death or the details of truth and hold on to this. No? So, yung aking pong title sa umaga pong ito ay kinuha ko po sa isa pong acrostic, no? The Lamb of God, which is the sacrifice. No, medyo madami-dami po ito, no? Spell na lang ninyo yung sacrifice, 10 na puntos yan. So, maaga pa naman po, no? Kaya isa-isayin po natin, no? Ano ba ang sakripisyo na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon upang iligtas ang lahat, no, sa kasalanan na ating pong nagawa, no? The letter S, no? Sa sacrifice, it is substitute, the replacement or the proxy, the cover or the fill-in, no? Jesus Christ died as a substitute for sinners, no? Siya po yung namatay, no, para sa atin, para sa iyo, no? He died in our place when He was crucified on the cross. No, dito sa lupa, dito sa mundo na ito. He substituted Himself and took our place. Dapat tayo yung nakapako doon. No, tayo yung dumanas ng dugo. Tayo yung pinalo, tayo yung binugbog, sinampal, dinuraan, lahat. No? Sino po rito ay nakapanood ng Passion of Christ? The Passion of Christ, no? I suggest na ulit-ulitin po ninyo. Especially yung siya po ay lumalakad na doon sa cross of Calvary. No, makikita po natin kung ano po yung nangyari kay Jesus, no? Tapos pag nakagawa tayo ng kasalanan, ganun-ganun na lang. No? Ganun-ganun na lang. No? He bought us with a price, with His precious blood. Kaya nga ang dugo ay mahalaga, napaka-importante. No? By substitute, we mean that Christ took the place of us. Kailangan tayo yung namatay, pero hindi. Sabi niya, anak, tabi, ako na. No? Anak, ako na. The debt we deserve, He died. The penalty we should have paid, He paid. Dapat tayo yung magbabayad, siya ang nagbayad. Siya ang nagbayad. Sa New Testament Greek, no, pag sinabi po natin substitutionary from the word substitute, no, substitutionary death of Christ means to take the place of someone else, no. Kunin po niya yung posisyon niya o yung kalagayan ng tao na nandoon. Ibig sabihin, kung siya po yung tao na mamamatay, ako na, palitan na, no. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. No? Siya ang tumubos sa atin. No? Siya ang sumalba sa atin. To do something on behalf of someone else. No?
Gumawa siya ng paraan para sa iyo, para sa akin. No? The scriptures emphasizing the fact of Christ's substitutionary death. No? Siya ang namatay, no? Para sa atin. 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. No? Para yung ating pong kasalanan, yung ating pong mali na nagawa, no? Ito po ay matakpan sa pamamagitan po ng katuwiran ng ating Panginoong Hesus. 1 Peter 2:24, who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we may, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. No? Siya ay namatay dahil po sa ating mga kasalanan. As a substitutionary, it must be spotless. No? Kailangan daw malinis, walang batik. Your lamb shall be without blemish, a male for the first year. Ito yung kinakailangan po ng mga Israelites na i-prepare, no? As they sacrifice. You may take it from the sheep or from the goats. 1 Peter 1:19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish, no, and without spot, walang dungis at walang batik, no? Kung meron pong kapalit o substitute, kailangan malinis po yan, no? Wala pong mancha. Ano pa? Selfless, voluntary, no? Leviticus 1:3, if his offering is a burnt sacrifice of the earth, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own free will at the door of the tabernacle of meeting before the Lord. No? Sabihin, selfless, voluntary, hindi po napipilitan lamang. John 10:15-18 or 10 and 18. As the Father knows me, even so I know the Father. I lay down my life for the sheep. Oh? No one takes it from me, but I lay it down of myself. I had power to lay it down, and I have power to take it again. This command I have received from my Father. And lastly, as a substitutionary, it must be sufficient or satisfying, no? Kailangan po ito po ay satisfying, no? Karapat-dapat. Hebrews 2:17, therefore, in all things he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people, no? Siya po ang pampalubag loob, no? Sufficient, no? Karapat-dapat. Isaiah 53 verse 11, he shall see the labor of his soul and be satisfied by his knowledge. By my righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities. No? Take note, servants shall justify many, for he shall bear their iniquities. No? As a sacrifice, no? It must be a substitute, no? Meron pong kailangan na kapalit, no? Then the letter A, as a sacrifice, it must be absolute, no? Secure, certain o tiyak, no? Dapat ganap, no? Yung alay kailangan po ay ganap, no? The shedding of blood is absolutely essential for remission of sins, no? Yung pagdanak po ng dugo, no? Yun po ang tunay po, no? Na kapatawaran ng ating pong mga kasalanan. Sa Leviticus 17:11, for the life of the flesh is in the blood, no? And I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. No? Yung dugo ay buhay, no? Kaya napakahalaga po niyan. Hebrews 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. No? Kung hindi po namatay si Jesus, no, sa krus ng Kalbaryo, wala na po tayong pag-asa. No? Bali wala po ang lahat kung hindi po namatay ang Panginoong Jesus sa cross of Calvary. No? Yung pag-aalay pa lang po niyan, no? Ng buhay po niya. Yung dugo na tumulo,
no? Mula po dun sa kanya pong paglakad patungo po dun sa cross of Calvary. No? Yung bugbog, yung palo na inabot po niya. Sabi po ng isang American pastor and author na si Wally Amos Criswell, no? Ito po yung patungkol po the scarlet thread of redemption. No? Sige nga po. Sabi po rito sa quote po na ito, a scarlet thread of redemption is woven throughout Scripture. It traces God's unfolding plan to love, to redeem fallen mankind. From Genesis to Revelation, this red ribbon represents our need for an innocent blood sacrifice. Ultimately, God sent His Son to die on the cross as a sacrifice for all our sins. That is the scarlet thread of redemption, no? Kaya yung mga Bible po natin, di ba makikita po natin, meron pong scarlet thread yan, no? In Hebrews 10:5 verse 7, Christ's death fulfills God's will, no? Yung kamatayan daw ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, no? Fulfill God's will, yung kalooban daw ng Ama, no? Tinapos po niya. No? Binigyan niya po ng katuparan. Sabi po sa verse 5 up to 7, therefore when He came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me, in burnt offerings and sacrifices for sin. You had no pleasure. Then I said, behold, I have come in the volume of the book. No? It is written of me to do your will, O God. By that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. No? Ito po ay absolute, no, tiyak at ganap. No? The blood of Jesus Christ is clearly the price involved in the atonement. No? The sacrifices of the Old Testament were forerunner. No? Ito po yung palatandaan, no, of the work of Christ. The incarnation, yung pagkakatawang tao ni Jesus was for the purpose of His suffering, death in behalf of mankind. No? Yan po yung lagi po natin tatandaan. Kaya po nagkatawang tao, no, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus para tubusin po tayo sa ating pong mga kasalanan. No? Pero yun ninyo, siya na po ang nagbigay ng lahat. No? Pati ba naman yung sala natin, siya pa rin ang gumawa ng paraan para tubusin tayo. No? Ano kaya yung maihaharap po natin, no, sa Panginoon? Wala po. No? Pagluhod, pagpapakumbaba, no, at pagsunod sa kanya pong banal na kalooban. Pag sinabi po nating atonement, no, ito po ay marami pong muka, no? So pagdating po rito, makikita po natin dyan, no? Ito po yung reconciliation, no? Ito po yung pagkakasundo. The restoration of man to fellowship with God, no? Romans 5:10 and 2 Corinthians 5:19. Ito po yung pangangailangan po ng pag-aayos ng tao at ng Diyos, no? Upang maibalik po yung kanila pong fellowship, no? Yung kanila pong pagkakaulayaw. No? Number 2, the propitiation, pampalubag loob o yung pagsusuyo. No? The satisfying of the just demands of God's holiness for the punishment of sin. No? Romans 3:25. No, yan po yung atonement. No? Yan po yung covering ni Jesus para po sa atin. And lastly, yung redemption o yung pagtubos. The purchasing of enslaved sinner to make him free. No? Tayo po ay mga nakabilanggo, no? Tayo po ay mga slave, no? Pero pinalaya po tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. No? The atonement of Christ made it possible for God to justify men and to be just in so doing. No? Para pa rin po sa kalooban ng ating Diyos Ama. Romans 3:26. So, nandiyan pa ho ba kayo? Gising pa ho ba kayo? Ano po ang letter S?
Substitute. The letter A, absolute. O, gising pa pala kayo. The letter C, sa sacrifice, is consecrated. No? Dedicate, consecrated. Dedicate, devote, or itinilaga. No? Jesus Christ, the Messiah, is the God-man, is the one anointed of the Father to be the Father's personal representative in all things pertaining to the salvation of mankind. No? Truly God and truly man. 100% po yan. No? Matthew 3:16 and 17. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him. No? Ano po yung nakita po dyan? No? This is my beloved Son in whom I am well pleased. Hebrews 10:20, by a new and living way which He consecrated for us through the veil that is His flesh. Yung kanya pong katawan. John 1:34, and I have seen and testified that this is the Son of God. No? Ito ang anak ng Diyos. Sa iyo pong translation, the chosen one. No, pinili talaga siya. No, itinalaga talaga si Jesus, no, bilang alay para po sa kasalanan ng lahat. Consecrated. The letter R, redeem. We are rescue, recover, reclaim. No? Pag sinabi po nating redeem, no, ito po ay pinatungkulan po sa salita po na redemption. No? Basically refers to the price that was paid to free or bring deliverance to someone. No? Ito po yung pagbabayad, no, sa atin, no, sa mga tao upang ito po ay mapalaya. No? Ito po ay makalaya, no? It was used of freeing captives, no? Dun sa mga nabilanggo, no? From captivity and of delivering people from torture. Hebrews 11:35. Women received their dead raised to life again. Others were tortured, not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. No, we are redeemed, no, dahil dun sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Yesus, no? Sa Old Testament, meron pong term po tayo na pwede nating malaman. Ito po ay tinatawag po na GAL, no? G-A-A-L. To free by the payment of a price. No? The emphasis is on the price that is paid. No? Ano ba yung price na ipinambayad? No? Ano ba yung katumbas na pinambayad? No? Kalimitan sa Old Testament, ang ipinambabayad kung sila po ay nag-aalay ng kanila pong paggawa, no? Eh yung kanila pong pagiging ay ilang babae o the maid servant, no? Makikita po natin yan dun po sa literal po na pangyayari po kay Ruth, no? Nakita po niya si Boaz, no? Yung anak ko. O kung saan siya po ay nag-aalay po ng serbisyo kay Boaz, no? Yan po yung GAL, no? The payment of a price. So sa Panginoon, no, sa ating Diyos, God's redeeming of people. Psalms 103 verse 4. The Lord alone is our GAL, Redeemer, no? Jesus Christ is our Redeemer. Amen? No, siya po ang ating pong manunubos, wala na pong iba. No? Job 19:25. Meron din pong tinatawag po na pada, to free by the payment of a price. No? The emphasis is on the freedom received, no, yung kalayaan na natanggap. No? Limbawa, yung kalayaan na natanggap po ng Israelites, no, sa mga Ehipto, napalaya po sila, no? Dahil po doon sa ginawa po na na isa pong pinakahuli po na pagpaparusa po, no, sa mga tao, especially sa Paraon, no, upang palayain po ang mga tao po niya, no? Sa ating pong kapanahunan, no, it pertains to Christ. No, Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Siya ay naging sumpa. No? Curse is everyone who hangs on a tree. No? Kung titignan po natin, pag-aaralan po natin, ang tao po na nakalagay po or nakahang doon sa krus, no? Ito po ay karumal-dumal po na kasalanan ng ginawa, no? Ito po ay sumpa, no, sa panahon po na yan, no?
Yan po yung isa sa mga capital punishment nung kapanahunan po na yan. No? Meron din pong tinatawag sa New Testament na term na lutro. No? Literally, to release or free by paying a price. The emphasis is on the freedom, the actual deliverance or liberty that is received. No? Sino ang nagpalaya sa atin? Sino ang tumubos sa atin? Our Redeemer is Christ. Jesus Christ, Luke 2:38. The act of redemption was His death. No? Ano po yung naging paraan upang tayo po ay tubusin sa pamamagitan po ng Kanya pong kamatayan? No? At saan po ang nagmula yung pag-aalay po ng ating Panginoong Jesus upang siya po ay mamatay? No? Ang nagtulak po dyan ay ang Kanya pong pag-ibig sa atin. No? Ang Kanya pong pag-ibig sa atin. No? Sa lahat. The act of redemption was His death. Matthew 20:28. The price of redemption was His blood. No, ang katumbas ay ang Kanyang banal na dugo. Wala na pong iba. No, hindi po yung dugo ng mga tao, ng mga hayop po na yan. No? It is finished, no? Tetelestai. No, it is finished. Tapos na. Tapos na. The result of redemption is release from the bondage of sin. No? Tayo po ay malaya na, no, sa kasalanan. No? Kung tayo po ay mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yesus, mga nagsuko ng ating pong buhay sa Kanya, we are free from the bondage of sin. Kaya hindi po pwede na tao lang ako. No? Hindi. Ibig sabihin, no, we are more than conqueror. No? Mapagtatagumpayan po natin yung mga kasalanan po na yan. Hindi po tayo kailangang bumabad sa mga kasalanan na yan dahil yung kasalanan na yan, no, ang naging daan upang ang ating Panginoong Yesus ay magdanak ng dugo, mamatay. No? At sa pamamagitan po ng dugo na yan, tayo po ay Kanya pong iniligtas. Iniligtas. The extent of redemption is both Old and New Testament, no? Sa mga sinauna at sa atin, sa panahon po natin. The duration of redemption is forever. Walang katapusan. No? Kaya nung tinubos po tayo, wala na po yung katapusan. May forever. No? Kaya tayo bilang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoon, no, wag po tayo manlulumo. Tayo po ay magpatuloy. No? Tayo po ay magpatuloy dahil may pangako po ang ating Panginoong Yesus. No? The deliverance from death by the resurrection. No? Nagkaroon po tayo ng pag-asa nung siya po ay muling nabuhay. No? The letter I, the sacrifice. It is intentional. Here, Jesus Christ gave His very life as a ransom for many. No? Ang Kanya pong buhay, ang Kanya pong ginawang pantubos para po sa atin. Sino ba rito yung nangutang na? May utang na, tapos wala na kayong may pambayad. Sabi niya, ako na lang po, babayad ko po yung sarili ko. Ano? Kaya marami sa atin nagbabayad ng kidney, yan, nagbabayad ng kung ano-ano. Diba? Real talk lang. Diba? Intentional, no? Sadya to, no? Binigay talaga ni Jesus ang Kanya pong buhay upang tubusin po ang lahat. No? Tubusin to. Ransom for many. No? Matthew 20:28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. No? Who gave Himself a ransom for all to be testified in due time. 1 Timothy 2:6. Kung papansinin po natin, no, gaano ba ka-intensyon, no? Gaano ba ka-intentional si Jesus Christ? No, ibinigay po niya yung sarili po niya sa atin, no?
Puntahan po natin yung nangyari o yung account sa Luke chapter 22 verses 42 to 44. Sige, kung nandiyan pa po kayo, puntahan po ninyo yung Luke chapter 2 verses 42 to 44. Ito po yung panalangin ni Jesus Christ sa Garden of Gethsemane. No? Kasama po niya yung kanya po mga disipulo. No? Halikayo, no, samahan ninyo ako yung mananalangin. Itong mga disipulo po na ito, no? Siguro, hindi ko alam kung isa tayo dito sa mga to, no? Inabot po ng antok, ng pagod, no? Imbis na samahan pong manalangin si Jesus, no? Natulog. O kung nagpe-prayer meeting po kayo dito, may natutulog po ba? Wala naman po. Yan, no? Anong sabi po dyan? Sabi po dyan, no? Saying, no? Father, if it is your will, take this cup away from me. No? Kung inyo pong kalooban, alisin niyo po ang saro po na ito sa akin. No, mahirap kasi ito eh, no? Pero sabi niya, nevertheless, not my will, but yours be done. No? But yours be done. Then an angel appeared to him from heaven, strengthening him, and being in agony, he prayed more earnestly. Mas lalo po siyang nanalangin. No? Mas lalo po siyang nanalangin. Hindi po natin alam kung gaano po katagal manalangin si Jesus, no? Pero ito po yung isa po sa mga encouragement sa atin, no? Pray without ceasing. Manalangin po tayo, no? Manalangin po tayo ng manalangin. Ano po ang nangyari? Meron pong term, no, sa medical na tinatawag po na hematohydrosis, no? Hematohydrosis or the hematidrosis or the hemidrosis, no? Hematidrosis is a condition in which capillary blood vessels that feed the sweat glands rupture, causing them to exude blood, occurring under condition of extreme physical or emotional stress. Bakit hindi intentional si Jesus? Ano ang nangyari sa kanya, no? In being in agony, he prayed more earnestly. Then, his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Diba? Yung kanya pong pawis. No? Nagkaroon po ng drops of blood. May nanalangin na ba sa atin ng ganun? Na talagang, pag tayo nanalangin, talagang, alam niyo yun, lahat tumulo na, pero hinihintay ninyo yung pagtulo ng dugo. No? Hematohydrosis. No? Jesus Christ, no? According to Luke, no? Dr. Luke, no? Jesus Christ experienced hematohydrosis while praying in the Garden of Gethsemane before His crucifixion. Mahirap kasi yung daranasin niya. Ayaw niya na mangyari sa kanya pero ginawa niya, no? Dahil ito ang kalooban ng kanyang ama. Dahil ito ang kalooban ng kanyang ama. No? It is intentional. The sacrifice of Jesus Christ is intentional. Letter F. Forgiven, no? Pinatawad, no? Pardon. No remission without redemption, no? Wala daw pagpapatawad kung wala daw pagtubos. Ephesians 1:7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. No? Sa pamagitan daw ng kanyang dugo, tayo po ay tinubos at pinawalang sala, no? Pinatawad sa ating pong mga kasalanan. Ito po ay sa pamagitan ng kanya pong mayamang biyaya. Kanya pong mayamang biyaya, no? It was the reason of sin that we were captivated and we cannot be released from our captivity, but by the remission of our sins. This redemption we have in Christ, and this remission through His blood. The guilt and the stain of sin could be no otherwise removed than by the blood of Jesus. But by the blood of Jesus. Wala na pong iba kung hindi sa banal na dugo ng ating Panginoong Yesus. Dahil sa banal na dugo ng ating Panginoong Yesus. Sa kanya pong mayamang biyaya. Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Hebrews 9:22, and according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Kung wala pong pagdanak ng dugo, wala pong
kapatawaran. Wala pong kapatawaran. Kaya dumanak po ang dugo ng ating Panginoong Yesus. Sana tayo? Anong letter na po tayo? Letter I. Good. Sing pa kayo. Infinite. No? Infinite. The sacrifice is infinite. Boundless or unlimited. No? Because Jesus Christ is God and therefore infinite. His death was infinite. No? He had to die an infinite death to satisfy His infinite holiness. No? Because Jesus Christ is God and therefore infinite. His death was infinite, unlimited. He had to die an infinite death to satisfy His infinite holiness. No? O yung kanya pong unlimited or the boundless holiness ng ating Diyos. The Bible teaches that Christ died for all. No? Yan po ang tinuturo ng Biblia. Ang Panginoong Yesus ay namatay para po sa lahat. No? Hindi po ibig sabihin po niya yung term na universalism, no? Na tinatawag ang lahat ay naligtas. Hindi po. Ang Panginoong Yesus ay namatay para po sa lahat. No? But that all have the same opportunity to be saved. No? Meron pong pagkakataon na tayo po ay manumbalik sa ating Panginoon. No? Isuko po natin ang ating pong buhay at kilalanin po siya, tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating pong buhay. The payment has been made. No? Whether or not it is accepted. No? Bayad na. Tanggapin po yan ng tao, hindi. Bayad na po yan. No? Imputed o ibinilang or benefited, no? O sa kapakinabangan, no? Ng sino man pong mananalig, no? Ino-offer na po yan para sa lahat. No? 1 John 2 verses 1 and 2, My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, the mediator, Jesus Christ, the righteous. Siya yung matuwid. No? And He Himself is the propitiation of our sins. Siya po yung pampalubog loob, no? Pampalubog loob, yung pagsusuyo. And not for ours only, but also for the whole world. Para po sa buo, no? Sa buong sanlibutan. 1 Timothy 2:4, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. No? Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. No? Yan po yung pag-asa na ibinibigay sa bawat isa. No? 1 John 4:14, and we have seen and testify that the Father has sent the Son as the Savior of the world. No? Siya ang tagapagligtas ng buong mundo. Nasabi po sa 2 Peter verse 3 and 9, The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but it is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Binibigyan niya po ng pag-asa ang lahat ng tao na makapanumbalik. No? Na makapanumbalik. Dahil kahindik-hindik. No? Sobrang hirap ang mapunta at mapawalay sa presensya ng ating Diyos. No? The letter C. Malapit na. Dalawa na lang. Covenant or the agreement. No, may contract, may kasunduan. No, Hebrews 9:16 to 18. For where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is enforced after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. Therefore, that even the first covenant was dedicated without blood. No? Sino po rito yung mga nagbibigay ng mana? Taas ang kamay. Wala? Sino po ang mga tagapagmana? Yung mga tatanggap ng mana. No? May kontrata po yan, di ba? Kadalasan, di ba? Ang mga magulang, dahil po sa age, no? Kung pag-uusapan natin, sila po yung una pong mawawala. Kaya ang ginagawa pong preparasyon,
May ginagawa pong last will and gusto ninyo, hindi. Gusto? Yung mga magmamana, gusto niyo ng last will and testament? Hindi utang, hindi utang. Mana, di ba? Pag mana yan, syempre, hindi nyo tatanggihan yan. Di ba? Lalo kung halimbawa, yung tatay at nanay nyo talagang nakapagpundar. Di ba? Kompleto. Di ba? Pero kung papansinin natin, hanggat hindi po namamatay, yung magbibigay ng mana, hindi po mapupunta yan sa magmamana. Kaya yung iba, anong ginagawa? Huwag naman. Kaya yung nagsabi, huwag naman. Huwag naman, Hihintayin, no? Hihintayin, no? The testator will die, no? He had to die before the benefits of this covenant could be fully realized by those for whom they were intended. No? So walang bisa. Yung mga last will and testament na yan, kung yung mismo magbibigay ng mana ay hindi pa namatay. Pero si Jesus, diba? Pinagtibay po niya yan. No? The covenant, no? The objective necessity of the necessity of the Lord's death is affirmed. Pinagtibay po niya yan. No? Siya po ay namatay para sa ating pong mga kasalanan upang tayo po ay iligtas sa tiyak po na kapahamakan. No? Sa tiyak na kapahamakan. And lastly, the sacrifice is eternal. The sacrifice is eternal. Sige nga mga bata, ano po ang letter A? Letter S? Good. Letter A? Letter C? Letter R? I? F? Anong price? I? Letter C? Letter E is eternal. No? Endless. Forever. Walang hanggan yung sakripisyo. Whenever the Bible speaks of salvation by His blood, it is speaking of the momentous, great, final, complete, and fully efficacious, no? Sacrifice that Christ made once and for all on Calvary. No? Nandun po yung bisa, no? Yung eternal, yung walang hanggan, no? Na sakripisyo ng ating Panginoong Yesus para po sa ating lahat. No? Sa ating lahat. No? That past completed sacrifice gives present blessings. That past completed sacrifice give present blessings, no? Especially po sa ating mga anak ng Diyos na nagsuko po ng ating pong buhay sa Kanya. No? Because Jesus over 2,000 years ago shed His blood for sinners, believers now have the following blessings. No? Ano ba ang blessings na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Yesus? Propitiation, Romans 3:25, yung pampalubag loob. We are justified. Romans 5:9. Redemption. Intimacy with God. The forgiveness. The reconciliation. No? The boldness in prayer. Tayo po ay makakalapit na sa ating pong Panginoong Yesus. Diretso na. Hindi natin kailangan ng mediator. No? Diretso na tayo sa ating Panginoong Yesus. The sanctification. No? And the power to overcome. No? And the power to overcome. No? We are overcomers, right? We are overcomers, no? Pag sinabi po natin efficacy, no? Ito po ay patungkol po doon sa kapangyarihan na naipoproduce po ng ibinibigay po sa atin yung bisa po na yan. No? When we speak of the efficaciousness of Christ's death, no? So ano ba ang kailangan nating malaman dyan? What did the death of Christ accomplish? No? Christ died with a specific and exclusive purpose of paying for man's sin. No? Christ's death is efficacious to atone for, number one, for our justification. No?
sa ating pong magiging matuwid, no? Freedom from sin's penalty, Galatians 3:13, Romans 4:25, no? Sa ating pong pagiging matuwid, no? Ano pa? This is the instantaneous, no? Kung tayo po ay nagsuko ng ating buhay, no, ng pananampalataya sa ating pong Panginoon, tayo po ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos, no? Sa pamamagitan ni Jesus, no? Hindi po nakikita ng Diyos yung mga kamalian natin, kundi nakikita po niya ang kanya pong anak, ang matuwid na anak, the righteous one, the chosen one, no? Our sanctification, yung ating pong pagiging banal, no? Tayo po ay ginawa o pinaging banal na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Freedom from sin's power, no? Una po, freedom from sin's penalty, no? Yung parusa po ng kasalanan, no? Yung bisa po ng kamatayan ng ating Panginoon, no? Kalayaan po sa kapangyarihan po ng kasalanan, no? 1 Peter 1:4, Ephesians 5:25. Kakailangan tayo po ay lumakad po sa katuwiran at hindi po sa kasalanan. Huwag po tayong magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, no? Huwag po nating yakapin po yan, atin po yan itakwil, no? Kailangan tayo po ay patuloy na lumago sa pagkakilala po natin sa ating Panginoon. And lastly, our glorification, yung ating pong pagluwalhati, no? Freedom from sin's presence, no? Darating po ang panahon, no? Sabi po sa Philippians 5:10, no? This is ultimate, pangwakas at ang panghuli, no? Tayo po ay mawawala na po sa kapangyarihan, no? Sa presensya po ng kasalanan pagdating po ng panahon, no? When we are exalted to spiritual completeness, the immortality and the incorruption, no? Tayo po ay haharap na po, no? Kasama po ng ating Panginoong Yesus. Kaya napaka-importante po nito para po sa atin, yung ginawa po ng ating Panginoon. O paano naman yung mga tao nung unang panahon? Paano po ang kanilang pananampalataya, no? God saved the Old Testament believers, no? Yung mga nauna na po sa atin, no? Because it guarantees certain payments, no? Certain payment, rather. No? Binayaran na po ng ating Panginoong Jesus yan, no? At pagdating po ng panahon pa, no? Ibinilang po ang lahat ng mga tao na nampalataya po sa Kanya na siya po ay ligtas na, no? Guaranteed certain payment for Jesus Christ, no? For the death of Jesus Christ. According to God's plan, Christ was so destined, no? Nakatadhana na to die that He is called, no? The Lamb slain from the foundation of the world, Revelation 13:18. Is dying as a lamb and shedding His precious blood, no? Siya po ang itinilaga na kordero ng Diyos, no? Na dumanak ang kanya pong mahalagang dugo, napaka-importanteng dugo para po sa paglilinis ng ating mga kasalanan. Was foreordained, no? Itinilaga na before the foundation of the world, what was manifest in these last times for you, 1 Peter 1:20. Christ's death is effective to pay for the sins committed after the cross, no? Sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Romans 3:26, to demonstrate at the present time His righteousness, that He must be just and that the justifier of the one who has faith in Jesus. No? He is our justifier. No? Jesus Christ is our justifier. So ano ho ba ang challenge sa atin sa umaga pong ito, nung nalaman na po natin ang ibinigay ng ating Panginoong Yesus, no? Ang kanya pong inialay na buhay, ang kanya pong inialay na dugo para po sa ating lahat, no? Tayong pong mga nakakilala sa ating Panginoong Yesus. Sabi po sa John 14:21, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Our Lord Jesus Christ remind us of those sacrifices. Lahat ng ginawa ng Panginoong Yesus. Lahat ng pagpapasakit, no? And that the manifestation of our love for Him.
will be in our obedience to His commands. Keeping Christ's commandments is and always has been the best test of our love for Him. Nalaman na po natin ang ginawa ng Panginoong Yesus sa atin. Kaya naman po ang atin po pwedeng maibalik o maisukli sa Kanya. No? Mahalin po natin siya sa pamagitan po ng pagsunod sa Kanya pong mga sinasabi. Sa pagsunod po natin sa Kanya. No? Pag sinabi ng Panginoong Jesus, bro, sis, tigil mo na yung kasalanan na yan. Itigil na natin. Pag sinabi ng Panginoon, magpatawad na tayo. No? Pag sinabi ng Panginoon, mahalin natin. Diba? Hindi madali. Tama po ba? Dahil meron po tayong ipinaglalaban. Pero bilang ganti, no? Bilang sukli po natin sa ginawa ng ating Panginoong Jesus na nagbigay po ng buhay sa atin, no? Gagawin po natin kung ano po yung sinasabi po niya. Bakit? Dahil mahal po natin siya. Para po sa ating po mga kaibigan, mga kapatid po, na wala pa po sa ating Panginoon, ang alay po na sakripisyo ng ating Panginoong Yesus ay bukas para po sa inyo. No? Ibigay po ninyo ang inyong pong buhay, ang inyong pong pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. No? Humingi po tayo ng tawad sa Kanya at papasukin po natin siya. Gawin po natin siya bilang Panginoon. No? Tagapagligtas ng ating pong buhay. Tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, tayo po ay magpatuloy. No? Tayo po ay patuloy na magpagal, no? Sa paglilingkod sa ating Panginoong Yesus, no? At patuloy po nating gawin kung ano po ang Kanya pong mga ipinag-uutos. Ito po ang sukli po natin sa Kanya pong ginawa, ang ating pong pag-ibig po sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay yumuko. Manaming Diyos, maraming pong salamat sa inyo pong katotohanan na kayo po ang kordero ng Diyos na nag-aalis po ng sala ng sanlibutan. Salamat po, Ama, sa inyo pong habag at nakita niyo po kami. Nakita niyo po ako. Walang kalaban-laban, makasalanan, walang pag-asa. Sinabi po ninyo, kayo po ay lumalakad po patungo po sa krus ng Kalbaryo. Ako na ang kukuha ng lahat ng sakit. Ako na ang bahala na ibigay ang aking sarili para mapawalang sala ka. Para mailigtas ka sa tiyak na kapahamakan na darating. No? Ito po yung paanyaya ng ating Panginoong Yesus para po sa ating lahat. At tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, kahit mahirap po ang ating pong dinaranas sa mga panahon po na ito, no? Tayo po ay magpatuloy. Tayo po ay magpanalanginan. Tayo po ay patuloy po na magpalakasan. Dahil darating po ang panahon ng ating pong Panginoong Yesus ay darating pong muli upang tayo po ay Kanyang kunin. Upang tayo po ay Kanyang tubusin. Upang tayo po ay dalhin sa Kanya pong kaharian. At marami pong salamat, Panginoon, dahil alam po namin na ang lahat po ng ito ay dahil po sa inyo pong mayamang biyaya. Sa inyo pong walang hanggang pagmamahal para po sa amin. Nawa, Panginoon, bilang sukli po namin, Panginoon, sa ginawa po ninyo sa amin, ay patuloy po naming sundin ang inyong pong mga salita. Patuloy po namin itong gawin, Panginoon, ng taos sa amin pong puso, ng may buong pag-ibig, buong pagsunod para po sa inyo. At magagawa lang po namin ito sa pamagitan ng Banal na Espiritu na siyang patuloy na kumikilos at gumagabay sa amin. Ang Banal na Espiritu na sumasa amin. Kaya maraming pong salamat sa inyo pong mayamang biyaya. Minsan pa, lahat ng kapurihan at pasalamat ay binabalik po muli namin sa inyo sa pangalan ni Jesus.